Magandang araw. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives kung saan pag-uusapan natin ang ilang mga istoryang hindi pangkaraniwang napapanood o napag-uusapan on a daily basis. Kung ang hilig mo ay ang mga ganitong klase ng kwento, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload sa channel na ito. Ang bagong kasal sa Shandong, China. Minsan, kahit gaano pa tayong maging napakaingat, may mga pangyayari pa rin hindi inaasahan ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Masakit mang tanggapin, ngunit ang katotohanang hindi natin maaaring mabago ay nabubuhay tayo sa mundong puno ng panganib. At sa araw na ito, aking ibabahagi ang isang halimbawa ito. Ito ang malagim na kwento ng karumal-dumal na pagpaslang sa isang mag-asawang bagong kasal sa Shandong Province, China. Malapit nang magtakip silim ng palibutan ng mga pulis at mga asong pansiguridad ang isang bahay sa Fei County, Shandong. Tinawag sila ng isang lola na nag-aalala dahil nawawala ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang manugang na hindi na nila nakita mula pa umaga. Dinala ng mga aso ang mga opisyal patungo sa isang maliit na kuweba sa hindi kalayuan sa bahay. Habang papalapit sila sa kuweba, sinundan ng mga aso ang malansang amoy sa bukirin na di kalaunay natuklasan bilang mga bahid ng dugo. Sinundan ng mga opisyal ang bakas na ito hanggang marating ang bukana ng kuweba. Pinasok nila ito upang siyasatin ang nasa loob, ngunit sinalubong sila ng isang kakaibang tanawin. Nakabunton ang mga tangkay ng mais at tila may tinatakpan ang mga ito. Matapos nilang alisin ang mga tangkay, ay natuklasan nila ang wala ng buhay na katawan ng isang babae at isang lalaki. Labis na nagulantang ang pamilya sa natuklasan. Inalis ng mga opisyal ang mga bangkay mula sa kuweba. Ayon sa pagsusuri, namatay si Li Hong dahil sa pagkasakal o asphyxiation. Bagaman 3 buwan siyang buntis, may mga palatandaan ng pang-aabusong sexual o panggagahasa sa kanya. Samantalang si San Gang, ang asawang lalaki, ay nagtamo ng 4 na malalalim na saksak sa dibdib, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Natukoy din na pagkasakal ang naging sanhi ng kanyang tuluyang pagkamatay. Bakit nga ba humantong ang mag-asawa sa ganitong kalagayan? Umaga ng May 15, 2013, abala ang matandang babae na si Liu Danyang sa kanyang kusina. Kakakasal lang ng kanyang manugang na si Li Hong at ang anak na si San Gang na inilarawan nitong talagang mahal na mahal ang isa't isa. Sa araw na iyon, inimbitahan ni Liu Danyang ang mag-asawa para sa isang salo-salo. Tumawag ito sa telepono upang sabihing handa na ang masasarap na mga pagkain. Makailang ulit ding sinubukang tawagan ni Liu Danyang ang mag-asawa, ngunit hindi sumasagot ang mga ito. Sa mga unang tawag ay hindi nag-aalala ang matanda sapagkat iniisip nitong abala lamang ang mag-asawa dahil sa kakakasal pa lamang ng mga ito. Sinubukan na lamang nitong tumawag muli makalipas ng ilang oras, ngunit wala pa ring sumasagot at nagsimula na siyang makaramdam ng kaba. Nang mag-aalas 11 na ng umaga ay sinubukan nitong kontakin muli ang mag-asawa at sa pagkakataong ito ay naiinis na siya nang hindi pa rin sinasagot ang kanyang tawag. Tsaka na lamang nito napagtanto na hindi lang basta hindi sinasagot ang kanyang tawag, ngunit nakapatay mismo ang telepono o walang signal. Sa pag-aalala ay natungo ang matandang babae sa bahay ng bagong kasal upang alamin ang nangyayari. Ilang metro pa lamang ang layo mula sa tirahin ng mag-asawa ay napansin ni Liu Danyang na bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya sa loob at tumawag ngunit walang sumasagot. Sinilip niya ang kwarto sa pag-aakalang natutulog pa ang mag-asawa. Ikinagulat nito nang makitang wala ng tao sa silid at maayos ang higaan. Pang tumindi ang nararamdamang kaba ni Liu Danyang sa mga oras na iyon. Dagdag pa sa ikinababahalan niya ay nang dumating siya, hindi man lang tumahol ang alaga nilang aso na karaniwang masayang bumabati sa kanya sa tuwing bumibisita
ito roon. Ngayon ay wala ito saan man sa paligid. Inikot ng matanda ang bakuran upang hanapin ang aso. Doon niya natagpuan ang kawawang tuta na wala ng buhay at duguan. Ang nakitang ito ng matanda ang nagpatibay sa kanyang suspetsya na may nangyaring masama sa mag-asawa. Dahil sa ayaw tanggapin ng matanda ang kanyang hinala, ay sinubukan nitong kumbinsihin ang sarili na baka nag-away lamang ang mag-asawa at umalis ang manugan niya patungo sa pamilya nito. Sumunod naman ang anak niyang lalaki. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na maayos lang ang lahat. Ngunit pagkalipas pa ng ilang oras ay hindi na ito matahimik, kung kaya't napagdesisyonan nito na tawagan ang mga pulis at iulat ang pagkawala ng mag-asawa. Dumating naman ang mga pulisya makalipas ang 10 minuto upang magsiyasat. Sa sandaling makita nila ang sitwasyon at marinig ang pagkakwento ni Liu Danyang, ay agad na isinagawa ang search operation para sa nawawalang mag-asawa. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa tahanan ng mag-asawa ay nakita nila ang mga mantsa ng dugo sa kutsyon, unan at sahig. Nakita rin na isa sa mga bintana ng bahay ay sira ang lock na bakal at nakabaluktot na at hinihinalang ginawang daanan upang makapanloob sa bahay. Ang mga bagong install na CCTV camera ay hindi rin gumagana. Lahat ng mga kable nito ay naputol. Ang mga natirang pagkain sa pagkainan ay indikasyon na malamang ay sinamantala ang pagpasok sa bahay habang abala sa pagkain ang mag-asawa. Ngunit sino nga ba si San Gang at Li Hong? Sila ay mga ordinaryong tao na bukod sa nagmamahalan sa isa't isa ay mayroong hindi maitatagong pagmamahal rin sa pagkain. Si San Gang ay isang chef samantalang si Li Hong ay may-ari ng isang food stall. Naging hands-on at puspusan ang paghahanda ng mag-asawa para sa kanilang kasal na naganap sa Linye, Phi County, Shandong Province. Puno ng ngiti ang mag-asawa sa araw ng kanilang kasal at batid ang pagmamahal nila sa isa't isa kung sila'y pagmamasdan habang isinasayaw ni Li Hong si San Gang. Kahit hindi isinilang na mayaman, ay nakabuo sina San Gang at Li Hong ng isang magandang buhay magkasama. Ang kanilang maliit at simpleng bahay ay nakatayo sa palibot ng luntiang kapaligiran malapit sa isang mayabong at berdeng palayan. Kahit na medyo malayo ang kanilang bahay, ay lubos silang nasisiyahan dito dahil sa tahimik at sa maganda nitong paligid. Habang lumalalim ang gabi at bumabalot ang kadiliman sa bukid, ay lalo pang laging tahimik at malungkot ang kanilang tahanan dahil sa pagkawala ng dalawa. Nagpasya silang magpatayo ng mataas na bakod sa paligid ng kanilang bahay para sa karagdagang kaligtasan. Nang mangyari ang nakakapangilabot na trahedyang ito, ay labis na nagalit ang mga taong taga-nayon. Nagtipon sila sa harap ng bahay ng mag-asawa at nagluksa para sa mga buhay na nawala. Lahat sila ay nananawagan sa mga pulis na lutasin ang kaso at bigyan ng hustisya ang kawawang mag-asawa na kakaumpisa pa lamang ng kanilang buhay, pamilya. Puspusan naman ang naging imbestigasyon ng mga pulis upang malutas ang kasong ito sa mga sumunod na mga araw. Habang nagsasagawa ng paunang paghahanap sa kalapit na ilog, 3 plastic na bag ang nakuha mula sa tubig. Karamihan sa laman ng mga bag ay mga basyo ng bote ng inumin at iba pang mga basura. Kasama sa mga natagpuan nilang kasama ng mga basura ay ang marriage license ng bagong kasal. Mayroon ding pares ng pantalon ng lalaki. Sa pagsisikap na makakuha ng karagdagang impormasyon, ay tiningnan ng mga pulis ang mga bulsa ng pares na pantalon na natagpuan sa bag. Nakatuon sila sa isang bulsa dahil naglalaman ito ng isang subsistence allowance card na ini-issue sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal mula sa gobyerno para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ang ID sa card ay nakapangalan sa isang lalaking nakatira ilang kilometro lamang ang layo. Maaaring siya ang inahanap na salarin. Wala ng oras na dapat sayangin at pumunta na sila sa bahay ng lalaki
upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ang pangalan ng lalaki ay Fu Da Guang, isang 70 years old na nabubuhay sa hindi kaaya-ayang kalagayan. Kinausap siya ng mga pulis at siniyasat ang kanyang bahay. Ngunit bukod sa ID card, ay wala silang natagpuang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa kaso. Higit sa lahat, si Fu Da Guang ay nasa mahinang kalusugan at nasa bedridden condition ng mga panahong iyon. Kaya't imposible para sa kanya na magawa ang karumal-dumal na krimen. Dahil dito ay nabaling ang atensyon ng mga pulis sa anak ni Fu Da Guang na si Fu Gang. Ano ang kaugnayan ng card kay Fu Gang? Dahil sa hirap ng buhay, ay kinakailangan ni Fu Da Guang na gumamit ng low security card upang makatanggap ng 55 yuan na subsidy kada buwan. Lumalabas na ginagamit ni Fu Gang ang card ng kanyang ama para sa personal na gastusin tulad ng sa internet cafes. Natuon ang mga pulis kay Fu Gang bilang potensyal na sospek. Samantala, ang isa pang pangkat ng mga pulis ay nagsisiyasat sa pamamagitan ng pag-review ng CCTV footage ng mga ATM machine dahil napagtanto nilang bukod sa pagpatay ay tinangay rin ang mga card ng mga biktima. Sa gabi ng insidente ay humigit kumulang 11,000 yuan ang na-withdraw gamit ang card. Isang CCTV footage ang lumutang kung saan nakita ang isang kabataang lalaki na kumukuha ng pera mula sa isang ATM habang pangiti-ngiti bagaman hindi ito si Fu Gang. Ipinapahiwatig nito na may iba pang sangkot. Nagbulong ang dalawang pangkat ng mga pulis upang pagsamasamahin ang lahat ng impormasyon na kanilang nalaman. Hindi nagtagal ay nakilala nila ang lalaki sa ATM footage bilang si Zhang Weijun. Napag-alaman nilang si Zhang Weijun at Fu Gang ay nag-book ng ticket sa bus patungo sa Western China Province. Mga 1,600 kilometro ang layo mula sa Shandong Province. Kailangan ng mga pulis na kumilos agad upang mahuli ang mga suspect. Ang direktor ng Public Security Bureau at ang political commissary ng Criminal Investigation Detachment sa China ay kabilang sa halos 30 miyembro ng arresting squad. Sila ay sumakay sa parehong bus na sinasakyan ng mga sospek at huminto sa Sentai County. Hindi ipinaalam sa publiko ang operasyon upang maiwasan din ang pagkaalarma ng mga suspect. Ang ilang investigador ay sumakay sa bus nang hindi naka-uniforme kundi nakaayos pang sibilyan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga pulis na mag-blend in, parang daramdaman ng mga suspect na may mali mula pa sa simula. Tahimik ang lahat hanggang sa may isang sumubok na lumabas sa bintana ng bus. Nagkaroon ng kaguluhan at nasaksihan ng mga pulis na may 3 tao ang nagtangkang tumakas at hindi lamang 2. Agad namang kumilos ang mga pulis upang hulihin ang 3 suspect. Habang hinuhuli ang 3, ay isa pang lalaki ang tumayo at ito ay armado ng patalim. Gamit ang hawak na kutsilyo ay sinubukan nitong atakihin ang mga pulis. Mabilis ang naging reaksyon ng mga pulis at nibitawan ng suspect ang kutsilyo matapos mahampas sa kanyang braso gamit ang police baton. Ang lalaking ito ay iniresto rin kasama ang 3 iba pang suspect na natuklasan bilang bahagi ng isang grupong kriminal. Ang 4 na suspect na sina Fu Gang, Zhang Weijun, Yang Jiyeng at Zhao Feng na may edad mula 17 hanggang 26 years old. Isinagawa ng mga pulis ang masusing interrogation at sa huli ay nabunyag ang kanilang mga motibo para sa krimen. Maaaring tatanong kayo kung ano ang nagtulak sa mga taong ito na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Ayon kay Zhang Weijun, una niyang ninakawan ang bahay ni San Gang at Li Hong
bago ang pagpatay. Sa pagnanakaw na iyon ay nakita niya ang larawan ng kasal ng mag-asawa at nahumaling sa kagandahan ni Li Hong. Ngunit noong panahong iyon ay wala siyang magawa, kaya tumakas siya sa bahay, dala ang mga nakuha niya. Nang maglaon, sa kasal ng nakatatandang kapatid ni Zhao Feng, nakilala ni Zhang ang 3 iba pang sospek. Dahil sa pare-parehong haling ang mga sikmura, ay nagkasundo sila at sinabi ni Zhang sa kanila ang tungkol sa bahay na may magandang babae at dito na nga umusbong ang masamang balak ng 4. Ang mga sospek ay dumating sa Fei County noong hapon ng March 14, 2013. Sila ay sumakay ng tricycle at huminto malapit sa bahay ng mag-asawa upang magmasid at magplano. 6:00 na ng gabi, nang madilim at tahimik na ang lugar, ay nagpasya silang umatake. Nakita nilang umalis sina Li Hong at San Gang, kaya sinamantala nila ang pagkakataon na pumasok at magnakaw ng mahalagang bagay. Kasama nila ang isang kutsilyo ay sinira rin nila ang mga CCTV camera upang maitago ang kanilang mga bakas. Makalipas ang 1 oras ay narinig nilang may sasakyan na paparating sa bahay. Nagtago sila malapit sa gate upang tambangan ang mag-asawa. Si Li Hong ang unang pumasok at agad na inatake. Ang kanyang sigaw ay nag-alerto kay San Gang na tumakbo upang tulungan ang kanyang asawa. Ngunit binugbog at pinusasan siya. Nagmamakaawa siya sa mga intruder na huwag saktan ang kanyang buntis na asawa. Ngunit hindi siya pinakinggan dahil nakapagdesisyon na ang mga ito kung ano ang kanilang gagawin. Sinusubukan ni Li Hong na itulak sila papalayo, ngunit ano ang magagawa ng isang kawawang buntis laban sa 4 na lalaki? Ayon sa isang ulat, si San Gang ay pinilit na manood habang ang 4 na lalaki ay halinhinang ginagahasa ang kanyang asawa. Kahit gaano man siya nagsikap na makawala, ay hindi ito naging posible. Wala siyang magawa kundi umiyak kasama ang kanyang asawa at nagmamakaawa na itigil na nila ang kanilang ginagawa. Ang galit at sakit sa kanyang puso ay hindi na niya nakayanan, kaya siya ay nawalan ng malay. Ngunit hindi ito nagpahinto sa mga lalaki. Patuloy nilang inaabuso si Li Hong ng salitan sa loob ng 8 oras. Hindi nasiyahan ang mga kriminal sa pagiging marahas. Higit pa sa kasuklam-suklam na bagay ay nagawa pa nilang pilitin ang asawa na magluto ng pagkain para sa kanila. Ang mesa ay napuno ng mga masasarap na putahe at alak na nagbigay ng nakakasukang kontrast sa mga kakilakilabot na nangyari sa paligid nila. Ang asawa ay kailangang makinig sa mga tunog ng kanyang asawa habang ito ay inaabuso habang naghahanda siya ng kanilang pagkain. Ang mga mamamatay tao ay nag-e-enjoy sa pagkain na may mga ngiti sa kanilang mga mukha na nagpapakita kung gaano sila katuso at kasama. Nagpasarap sila sa sakit at paghihirap ng mga inosenteng tao. Kumikilos na parang walang puso at walang kaluluwa. Pagkatapos ng pagpapakasasa ay ninakawan nila ang bahay ng mag-asawa. Pinunit nila ang mga litrato at sinira ang mahalagang alaala at ikinalat ang mga piraso nito sa paligid. Pati ang alagang aso ng mag-asawa ay pinatay ng walang awa. Sinasabing pinahirapan ni Fu Gang ang babae sa pamamagitan ng pagtusok ng toothpick sa kanyang balat at pagpaso nito gamit ang sigarilyo. Ayon sa kwento, bandang 3:00 ng umaga, pagkatapos gahasain si Li Hong, ay itinapon siya sa kwarto kung saan nakakulong ang kanyang asawa. Nataranta si Li Hong nang makita ang dugo kay San Gang, pero buhay pa ito at napayakap siya sa kanya. Inalalaya ni San Gang si Li Hong at ginawa ang lahat upang maibsan ang sakit na nadarama ng asawa na lubos na nakawasak sa karumal-dumal na ginawa sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman ang mangyayari at ang magiging masidhing kahihinatnan nilang mag-asawa.
Dinala ng mga sospek si Sangang sa ibang kwarto at pumalahaw si Li Hong at tinanong ang mga sospek kung ano ang kanilang balak sa asawa. Pinulupot ng mga lalaki ang isang kadena sa liig ni Sangang at tinakpan ang kanyang ulo ng plastic bag na naging sanhi ng kanyang pagkasakal at pagkamatay. Nang malaman ni Li Hong ang nangyari sa kanyang asawa, ay malakas siyang umiyak at nawalan ng lakas. Kinaladkad ng mga lalaki ang kawawang babae na wala ng lakas upang lumaban. Sa parehong kwarto ay sinakal din siya gamit ang plastic bag. Ang mga bangkay iinilagay sa isang kuweba na hindi kalayuan at tinakpan ng mga tangkay ng mais. Pagkatapos nito ay buong magdamag na nilinis ng 4 ang crime scene, pinalitan ng mga kumot at itinapon ang mga gamit na maaaring maging ebidensya sa ilog. Sila ay sumakay na magkakahiwalay na sasakyan at tumakas bago magbukang liwayway. Sa isinagawang paglilitis noong 2016 ay kinasuhan sina Zhang Zuijun, Wang Jiaying, Hu Gang at Zhao Feng ng salang pagnanakaw, panggagahasa at murder. Ang tatlong lalaki na mga nasa edad 20 ay hinatulan ng kamatayan. Si Zhao Feng na menor de edad ay orihinal na sinentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo na kalaunan ay nabawasan ng 22 taon noong 2019. Noong July 22, 2016, ang tatlong salarin ay binitay. Hindi nagtagal pagkatapos ng kaso ay pinalayas ng China ang parusa para sa mga menor de edad na nagkakasala. Noong December 26, 2020 ay inaprubahan ang mga pagbabago sa batas kriminal ng People's Republic of China. Ayon sa bagong batas, kung ang isang menor de edad na may gulang na 12 o mas matanda ay nakagawa ng krimen at napatunayan ang sadyang pagpatay, panggagahasa o pamiminsala sa pamamagitan ng labis na malupit na pamamaraan, ang bata ay mananagot tulad ng isang tunay na kriminal. Ang kasong ito sa Shandong Province ay nagdulot ng matinding galit sa buong bansa. Sina Li Hong at Sangang, bagong kasal, ay nag-uumpisang bumuo ng pamilya. Inaasahang dumating ang kanilang unang anak, ngunit ang lahat ng ito'y hindi na mangyayari dahil sa malupit at brutal na pagkitil sa kanila ng mga halimaw na walang konsensya. Kailan may hindi katanggap-tanggap ang sinapit ng mga ito, ngunit sana ay nakamit ng mag-asawa ang hustisya dahil sa parusang ipinataw sa mga kriminal. Ang pag-iibigang naudlot, bunga ng insidenteng ito, naway maipagpatuloy pa ng mag-asawa kung saan man sila naroroon. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. At kung nais mong mas masuportahan ang aming channel sa paggawa ng ganitong klase ng content, you can do so by following the instructions on your screen. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.